offensive to it. So, who shot Travis? Huwag mo nang gawin, dalawa lang kayo sa kotse. Isang lalaki sa South Carolina ay patuloy na nilalabanan ang kanyang buhay matapos matagpo ang maraming beses binaril sa sariling kotse. Habang nalalapit ang investigasyon sa salarin ng pamamaril, nadiskubre ng mga investigador na maraming lalaki ang sangkot, ngunit laking gulat nila na ang biktima ay pinatay ng sariling pamilya. Alam kong hindi mo sinasabi ang totoo sa akin. Tama ba ako? Tama ba ako? Kailangan mong mauna rito. Sasabihin namin sa iyo kung nasaan na ang kaso ngayon. Habang isa sa mga pumatay ay nalaman na ang kanyang kapalaran, ito ang loob ng krimen, inihahandog ng batas at krimen. Ako si Elizabeth Nolan. Sa ilang pamilya, ang mga pinsan ang pinakamatalik na magkaibigan, di ba? Pero malinaw na hindi ito ang kaso dahil may pinsang aktibong nagbabalak laban sa isa pa nilang pinsan. Una, plano lang nakawan siya pero nauwi sa pagkamatay ng biktima. And ano yung sinabi niya? Parang, Babayaran kita kapag nagkita tayo ng personal. Yun mismo ang mga sinabi niya. Sige. Babayaran kita kapag binayaran na kita. Oh, bakit ka pa bibili sa bayad kung nabayaran na kita? Kailan mo siya muling nakita? Yun ang huli niyang sinabi sa akin. Magsimula tayo. Noong Oktubre 30, 2021, tinawag ang mga pulis sa Pinecrest Green Apartments sa Charleston, South Carolina. Doon nila nakita si Travis Green Jr., 22 na may mga tama ng bala sa driver's seat ng sasakyan niya. Sa dashcam video, makikitang hinila ng pulis at responders si Travis mula sa sasakyan habang sinasagip siya. Dinala siya sa Medical University of South Carolina Hospital pero namatay siya dahil sa mga sugat na tinamo. Para sa mga malapit kay Travis, labis silang nalungkot sa balita ng pagpatay sa kanya. Travis is dead! Travis is dead! Ah, why? Makinig ka, kaya nga, Just tell me what. Tabita, tulungan mo ako. Sabihin mo muna kung anong nangyari, please. Ayos lang yan. Bandang 2:30 ngayong araw, tinawagan ng pulisya tungkol sa putok ng baril sa Raw Wallenberg, West Ashley, likod ng Barrier Podge. Natagpuan nila si Travis at ang kanyang Jaguar na may mga tama ng bala. Dali-dali siyang dinala sa ospital, hindi na nila siya nailigtas. Diyos ko, hindi mo alam kung gaano kahalaga si Travis sa akin at sa mga anak ko. Yan ang kailangan nating gawin. Oh, Diyos ko, kailangan kita, Tabitha. Kailangan kitang makausap ngayon. Alam kong mahirap ito, Travis. Hindi namin alam. Kaya huminga ka muna. sige. Ayos lang. Dapat alamin ng mga detective ang tungkol kay Travis, mga kaibigan niya, at sino ang gustong pumatay sa kanya. Ngunit may sinabi si Tabitha sa mga investigador na maaring magbigay ng motibo. may isang lugar na lagi niyang dinadalaw nun. Tinatawag itong Pinecrest. Pinecrest, nakita ko na siya dati sa Global Positioning System. Dati akong nagbabahagi, dati rin niyang ibinabahagi sa akin ang lokasyon niya. Hindi niya alam na ibinabahagi niya sa akin ang lokasyon niya, pero nang magbenta siya ng droga, pinilit ko siyang ibahagi ito sa akin. Ilang linggo lang ang nakalipas, nag-away kami at binlock niya ako, kaya siguro na-disconnect na ako. Pero nakapunta na siya dun dati, sa Pinecrest nakapunta na siya dun dati. Baka biro lang tungkol sa droga ang nauwi sa masama, agad ring nahanap ng mga investigador ang suspek. Kailan ang huling beses na nakausap mo si Travis? Pwede bang kunin agad ang cellphone ko, sir? Ikakabit lang natin cellphone mo sa cable para makita ko ang ginagawa mo. Sige. iPhone ba yan ng Apple? Bago po ba yan? Opo, ma'am. 13 po yan. Hindi, ma'am. Sasabihin ko sana. Ang laki niyan. Ang huling beses na nakausap ko si nanay ay nung Setyembre 5. Setyembre 5. Okay lang ba kung kunan ko yan ng screenshot? Wala akong pakialam. Tingnan mo ang mga mensahe nila. Sige. Sasabihin ko, nasaan ang telepono ko? Akala ko nakuha ko na. Nakuha ko pala yung maling telepono, kaya Setyembre 5 pala yun. Oh, Ma'am, sige po. At sinasabi dito, babayaran kita ng 75 at iyon ay noong siyam 44 NU. Kung saan, oo, magpapakita ako kapag lumabas ako ngayong araw, babayaran kita. Hindi pa ngayon, pero kapag nakuha ko na siya. At pagkatapos, nung Setyembre 10, tinanong mo siya kung nakuha mo na ang pera ko nung 5.20.
Sige, anong pinag-uusapan mo? Anong nangyayari? Oo, may utang siya sa akin. Alam ko namang kaya niyang magbayad pero iniiwasan niya ako. Sabi niya babayaran niya ako pag may pambayad na siya. Kaya doon na ako, nagkaroon kami ng konting senyales ng panloloko o pangalawang pagkikita. Yun na yung huling beses talaga. Nag-usap kami, ang iniimbestigahang lalaki ay si Antonio Jerome Green. Hindi nagkataon na pareho sila ng apelido ni Travis dahil magpinsan sila sa unang antas. Maaari bang simpleng pagtatalo sa 75 pesos lang ang dahilan ng pagkamatay ni Travis habang iniimbestigahan ito? Kailangan ko ng enerhiya pero marami ring supplements. Madalas magulo ang mga bar para sa mabilisan na merienda dahil sa malabong label at komplikadong sangkap. Gustong-gusto ko ang ginagawa ng sponsor nating si Equip dahil inuuna nila ang malinis na nutrisyon at totoong pagkain. Malinaw na pinagmumulan, third-party na pagsusuri at walang tagong toxin o filler. Ang Prime Bar nila ay hindi lang basta protein bar, isa itong superfood bar na parang dessert ang sarap. Sa halip ng mga hindi magandang syrup at seed oil, ang Equip ay gawa sa tunay at functional na sangkap tulad ng 20 gramo ng pasture-raised na protina at mga dates at pulot para sa natural na tamis. Lagi akong may kahon nito para kapag gusto ko ng matamis at pwede mo ring gawin ito sa equipfoods.com/insidethecrime. Magugustuhan ninyo kung gaano kalinis at kasarap ang mga bar na ito. Magiging paborito ito sa inyong bahay, hindi lang para sa iyo kundi para sa buong pamilya mo. May magandang alok ang Equip para sa mga manonood ko. I-click ang link dito or bisitahin ang equipfoods.com. Ay type ang /insidethecrime at gamitin ang promo code ko para makakuha ng 20 diskwento sa iyong unang order or 35 diskwento sa iyong unang subscription. Salamat Equip sa paggawa ng top bar sa market at sa partnership sa akin. Kailan nangyari ang hindi pagkakaunawaan na ito? Tama? Nung Setyembre 5. Ika-2 ng Setyembre. Nako, okay lang ba kung silipin ko yan? Oo. Setyembre 2. Kaya Setyembre 2. 2:30 ng hapon. Uy, nasan ka sa norte? Anong ibig sabihin? North Charleston ba? Oo. Ma'am, sige, gaano katagal? Kumakain ng marami sa hacienda ng 30 minuto. Ano ginagawa mo? Sabi mo kailangan ko ng damo, ilan? 2 zip, parang 2 ziplock. Nagtatanong lang ako. Sige, ano ang kahulugan ng zip para sa akin? Onzas? Onzas, sige. Makinig, oo, Dubi ang apelido ko pero dati akong manginginom. Sige, hindi ako gumamit ng kahit anong droga, manginginom ako kaya nakuha ko. Hindi ako pulis ng droga, pulis ako ng pagpatay. Magtatanong ako ng mga tanong na mukhang tanga na maiisip mong seryoso ba tinatanong ko talaga? Kasi ako, kakakita ko lang. Kasi ikaw. Kasi umupo ako ng sobrang puti. Hindi dahil doon. Depende lang sa tinitingnan mo. Nakuha kita, parang droga. Oo. Nakuha na kita. Kung ganon marami pang makukulong, maniwala ka sa akin. Kunin mo sila ha at kunin mo ang susi ng kotse ko. Alin doon? Yung nasa outlet, yung pinag-uusapan yung danger. Gusto mo pa rin ng fresh? Ano ang ERESH? Anong ibig mong sabihin dyan? Tayo? Tama ako. Hindi mo ba kinuha? Kinuha mo ba yon sa kanya kanina, ha? Kasi iyon ay 2:30, tapos yung mensahe na yon ay 5:3. Oh, hindi ko akalaing nagawa ko yon. Sige. Saan niya makukuha ang mga gamit niya? Sige, local ba ito? Oo, ma'am. Sige. So, nagkaroon kayo ng ganitong issue. Anong oras nangyari sa inyo ang isyong ito? Paano mo nalaman? Tulad ng sabi mo, nagka-issue na kayo noon pang ikalawa. Opo, ma'am. Pwede kang magsabi ng totoo. Pakinggan mo, marami na akong alam. Sige, at kung susubukan mong magsinungaling or itago yon, mas lalo kang magmumukhang masama. Sige, kasi alam ko na, ginagawa ko na to simula nang mapatay siya kahapon ng 4:30.
Nagtrabaho ako hanggang 4:00 ng madaling araw kagabi. Okay, or technically ngayong umaga, tapos bumalik ulit ako ng 10:00 ngayong araw. Kaya may mga bagay na alam kong lalabas pa at alam ko rin at parang ikaw din. Tiningnan ko siya at sabi ko, dude, pero ang bait niya, sumagot ng, opo ma'am. Alam mo yon, isa sa mga bagay na ganun. Lalabas ako magmamasid at mag-iisip kung bakit siya nagsisinungaling. Para lang maging totoo ang usapan, alam mo yon, maging tapat ka lang, okay? Kasi alam ko naman may isip mo bakit niya tinatakpan, kaya magmumukhang kahina-hinala, di ba? Oo. Ma'am, tapos na po ito, lean po ito, tama? Hindi, ma'am. Hindi, tungkol sa nito. Nagbigay ako ng presyo para kunin siya. Tumawag ako. Kumbaga, inirekomenda ko ito sa isang kakilala ko, kaya parang may utang ako sa taong yon. Pero alam niya yon. Pero balak niyang dalhin ito sa isang tao at ibalik, parang ibabalik agad ang pera ko o ganun. Ngayon, ako naman ang nagpapahintay sa kanya, gaya ng paghintay ko noon. Parang, sa totoo lang, hindi naman talaga para sa akin yon, para sa kanya yon. Kaya ngayon, parang iniiwan niya ako sa alanganin. Doon nagsimula yung naging issue sa pagitan namin. Sige, sa pangalawa, sige, ikwento mo sa akin kung paano nangyari iyon. Mas maaga ba yun ng araw na yon? Oo, sa tingin ko, sa palagay ko nangyari yun sa una. Gabi yun, sige. Just started like the next day or something. Sige, kaya gabi bago nagsimula ang mga mensahe. Sige, may coke ka. Sige, ibinigay mo ito sa kanya para dalhin sa isang tao. Sige, kaya kinuha mo ito ng pautang mula sa isang tao para dalhin. Ikaw, ibinigay mo ito kay Travis para dalhin sa isang tao. Opo, sir. Sige, Hindi niya ako binayaran pabalik. Dapat magdala siya ng pera pabalik para sa akin. dapat niya iyong dalhin. Dinala ba niya iyon noon? Na alam mo ba? Yon, alam ko. Iniwan niya dito. Sige, kaya iniwan niya ito sa taong dapat niyang pag-iwanan. Hindi ko na siya nakita kinabukasan dahil pumasok ako at nagtrabaho. Sige, kaya hindi kanya binayaran kaya sinabi mong, hoy, nasaan ang pera ko? Oo. At ano ang sabi niya? Parang, Babayaran kita pag nabayaran na kita. Sa personal, yun mismo ang mga salitang sinabi niya. babayaran kita pag nabayaran na. Oo, bakit mo binili yan? Babayaran kita pagkatapos. Kailan mo siya muling nakita pagkatapos nun? Yun ang huling sinabi niya sa akin. Kailan ang huling beses na nakita mo siya ng personal? Mga ganon. Parang pangalawa o mga bandang pangalawa. Saan kayo nagkita? Sa bahay ng tatay niya. Sa bahay ng tatay niya. Okay, at yon ay sa Sequoia kung saan nakatira ang tatay niya. Ardmore? Ardmore. Sige. Yun na ba ang huli mong pagkakita sa kanya? Oo. Ma'am, at pagkatapos nagpalitan kayo ng mga text message, parang Nasaan ang pera? at mga ganon. So, tinakot mo ba siya or may ginawa kang tulad nun? Gumawa ako ng maliit na bagay sa Facebook kasi kilala ko siya kaya alam ko kung paano ko makukuha ang atensyon niya pero hindi niya talaga napansin. Hindi alam ni Antonio na may surveillance video ang mga investigador na nagpapakita na malapit siya sa pinangyarihan ng pagkamatay ni Travis, kahit sinabi niyang matagal na niyang hindi nakita ang pinsan niya. Sige, AJ, aminin ko sa'yo. Alam mo may camera kahit saan. Opo, sir. Sabi ko nga may camera kahit saan. Tama yon. Ikaw ay isang magalang ka. Oh, ma'am. Pero hindi ko iniisip na sinasabi mo sa akin. Alam kong hindi mo sinasabi sa akin ang totoo tungkol sa nangyari kahapon. Sige. Tama ba ako? Tama ba ako? Tama yan. Sige. Kailangan mong pumunta sa harap namin. Mga camera. Kahit saan. Opo, ma'am. Sige, kasi may 2 tao kang kasama kahapon. Tama ba ako? Ano ang sasabihin nila kapag sinabi mo? Sino ang may alitan kay Travis? Dalawa sa tropa ko bibili sana ng damo sa kanya. Kay Travis. Pero alam ko na hindi niya sila pagsisilbihan o hindi. Dahil
Alam mo yon, yung meron kami ni siya, parang may mga ginagawa kaming mga aktibidad noon, kaya yun ay isang bagay. Hinatid ko siya. Tungkol doon, Kailan? Saan mo sinabi na hinatid mo sila? Sino ang mga may sakit? ano ginagawa niya? Derek 22. Sige, so si Block at si Derek. Ayon kay Antonio, nagbebenta si Travis ng damo para kumita, kaya sigurado siyang laging may pera ang pinsan niya. Ang plano talaga ay nakawan si Travis. Para bumili ng damo kay Travis. Sige. Paano nila inayos yon? Parang Paano yon nayos? naniniwala ako, mga text. Anong ibig mong sabihin? Sige, so mga mensahe sa Facebook? Oh. Tama, sige, sino ang gumagawa nun? Derek, Derek, sige, ano ang Facebook ni Derek? parang mababang header o header na mababa o parang ganon, header na mababa o mababang header. O parang maliit na hitter. Parang LOHOLC. Sige. HITTA. HITT Sige, at paano naman ang mga blow? Basta BLK lang. Nis LUEL. Ang ibig kong sabihin MAES. Sige, may mga numero o ganun din ba? Sige, sabi mo ikaw. Sige, ikaw na, kasama mo si Derek, pumunta kayo sa bahay ni Black. Si Derek ang nag-aayos ng usapan. Oh. Parang sinasabi mo, uy, pakinggan kung makita niya ako. Parang siya, ewan ko. Hindi niya papayagan yon. Sige, saan mo siya ibinaba? Nasa isang neighborhood yon malapit sa West Ashley Middle. Sige, alam mo ba ang pangalan nun? Hindi. Hindi. Sige, kapag ikaw, so... Aalis na tayo, gagawin natin to. Sige, saan kayo nagpaparada? Siguro yung unang parang drive-in. Sige, so anong ruta ang dinadaanan mo papunta doon? Paano makarating doon mula sa bahay ni Block Lofton? Dumaan ka sa 61 pababa. Dumaan ka sa 61 tapos kaliwa ka. Sa totoo lang, Parang malapit sa West Ashley Middle. Sige, saan ka nagpaparada sa... Parang sa harapan ng neighborhood. sige, pumapasok ka ba sa apartment complex or doon ka lang sa labas malapit sa kung saan ang eskwelahan? Nagmamaneho ako, papasok sa court, papasok sa neighborhood. Sige, anong oras mo sa tingin nangyari iyon? Papunta sa complex? Tandaan mo ang oras. Sige, ano ang ginagawa niyo pagdating niyo doon? Gawin mo. Alam mo kung paano magpakita ng dynamic. Magaling ka. Tingnan natin. Parang nakakatawa nga eh. Aalis na sana ako tapos doon nila nakita yung tawag na yon dumating. Kaya sinubukan kong alam mo yon umiwas para lang sigurado. Parang ano, akala ko tuloy-tuloy na, parang seryoso na talaga. Tapos alam mo yon, sa totoo lang, ayos naman lahat. Habang papunta ako sa kotse, may narinig silang putok. Nasaan ka nung nangyari yon? Parang piyesa lang ako sa paligid. Naglalakad ako malapit sa telepono, tumawid ng kalsada, narinig ang putok ng baril, tapos umalis na siya. Saan kang apartment complex dati? Hindi ko sigurado, pero malapit lang sa West Ashley Middle. Kilala ko yung lugar na yon dahil doon ako nagtatrabaho sa school. Kaya hindi ko alam kung anong apartment yon, kaya hindi ko alam kung ano yon. Basta malapit yon sa West Ashley Middle. Sige, nandun ka ba para magtambay? Oh, katulad ng dati. Hindi. Sige, alam mo may mga camera sila. Dinala ko sila kay Daniel para makilala sila. Pero 2 beses kaming umikot dito kasi babalik pa siya. Parang nagpa-procrastinate siya kaya pabalik-balik kami sa Black House. Tapos doon niya ako tinek. At sinabi ko na nandito kami sa linggo at may kakilala akong kasama. Kaya lumapit siya sa akin. Kaya hindi ko talaga masyadong iniisip yon. Saan kayo nagtatambay habang hinihintay nyo siya? Sa harap ng kotse ko, Sige.
Wala ang kotse mo sa apartment. Naglakad ka ba sa likod? Hindi ko alam kaninong bahay yon, pero alam niya Blue House sa Block 4. Parang hindi siya, may nakilala siyang iba. Nung nakita niya, lalaki siya. Medyo matangkad at parang, ewan ko, parang kulay orange. Hindi ko alam anong damit niya. Orange na shirt lang at may kanta. Nagbigay siya ng pera. Wala akong pakialam kung ikaw. So, alam mo yung apartment complex kung saan nangyari ito. Opo, ma'am. Hindi pa po ako nakapunta doon. Kaya bahagi ng sinasabi mo. Naniniwala akong mahirap ito, mahirap para sa mga tao, lalo na sa pamilya. Tama ang direksyon natin. Alam kong ganyan ka. Ma'am, hindi po 'yon nasa kotse. Wala po akong kinalaman doon. Sino? Si Sean Travis? Yung dalawang lalaki lang ang nasa kotse. Sige, so pumasok talaga sila sa kotse. Opo, ma'am. Sige, ikwento mo kasi wala akong alam. Nasaan ka nun? Alam kong wala ka sa kotse mo nung pumasok sila dahil alam ko kung nasaan ito. Malinaw na, nung pumasok sila sa kotse, nasa likod ito ng gusali. At doon ko narinig ang mga putok ng baril at tumakbo ako. Sige, ano ang nakita mo? Narinig ko ang mga putok ng baril? Wala akong nakita, narinig ko lang ang mga putok ng baril. At nung tumingin ako sa kotse, parang yung salamin, parang mausok, tapos tumakbo ako papunta sa kalsada, papunta sa kotse ko. Ano ang gusto nilang gawin habang papunta ron? Parang hati sila sa pagkikita. Sige. Ano yun? Anong ginawa nila? Parang paano nalaman ni Travis? Hindi ko alam. Pero hindi ko alam, pare. Ang alam ko lang ay, si Derek ay parang tinatanong na ako, parang sinasabi niya sa akin na, alam mo yon, parang sinasabi niya na nung gusto niyang hold upin ako o kung ano man. Pero hindi ko naman iniisip yon, hindi ko siya sineseryoso kasi alam ko na hindi naman siya nakikinig sa akin pero parang tinitingala niya ako. Kaya kapag sinabi kong wag niya gawin, hindi niya gagawin. Sigurado ako doon. Dati may pera siya, pati yung iba, kaya hindi ko naisip na gagawa siya ng masama. Doon siya dumating, sumakay sila sa kotse. Ilang segundo lang ang lumipas. Narinig ko yung mga putok ng baril niya. Parang may isang putok, tapos may narinig akong sigaw. Tapos narinig ko pa mga 2 pang putok pagkatapos nun at tumakbo ako papunta sa kabila ng kalsada. Nakita mo ba silang may dalang baril bago mangyari yun? Anong klaseng baril ang meron si Derek? May 4 na po si Derek. XP 4 na po. Di ko alam anong baril meron si Black. Sige, nakita mo ba ito? Alam ko na may kayumangging hawakan yun na nakita ko yun sa kanyang sombrero sa bahay niya. Sige, saan nila ito inilagay habang nagmamaneho sila? Parang ano ba yon? Parang ganon. Tao lang ba? Okay, nasa baywang o bulsa ba ito? Hindi ko alam. Sige. Nakita mo ba silang sumakay sa kotse? Opo, ma'am. Nakita ko po silang sumakay sa kotse. Nakita ko po siyang huminto, nagtago ako sa likod ng gusali. Kung nakita mo ako, hindi matutuloy ang transaksyon ng droga. Pagkatapos, nakarinig ako ng mga putok. Sino ang nasa harapang upuan? Derek, Sige. Derek, uupo ako sa harap. Nailagay ko siya sa likod ng pasahero o sa likod ng driver. Sa tingin ko, napunta siya sa likod ng driver. Pasensya na. Kailan nangyari ang usapan tungkol sa balak nilang hold upin si Travis? Si Derek yon. Sabi ko, ha? Ano yon? Ganyan talaga siya. At kinukwento niya sa akin yon. Pero sabi ko, alam mo, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Pero ayokong makialam dyan. Alam mo yon, sa huli, hindi mo man nakikita ang sarili ko. Pero sa dulo ng araw, dugo ko pa rin yan para sa akin. Parang, So ano ba, yung bahay sa kabilang block, nasa kotse siya, kailan siya nandoon? hindi, usapan lang yon, hindi pa kahapon. Sige, kailan yun? Maaga ngayong linggo o parang ganon. Na pinag-usapan niya, Robin? Sige, ibig mo bang sabihin na sinusubukan niyang makipaglapit kay Travis nung mas maaga sa linggo? Hindi ko talaga alam kung anong meron sila. Alam ko lang kahapon nagte-text sila tungkol kay Brian at sa akin. Sige, at nagte-text sila kay Travis gamit ang telepono or Facebook. Hindi. Paparating na siya. Kausap nila ako.
Sige, so kausap ba nila siya sa telepono or sa Facebook ba? Alam ko kasi na pwedeng tumawag doon or sa mismong numero ng cellphone. Cellphone number lang sa Facebook? Sige, so nakikipag-usap ako sa kanya sa Facebook at nasaksihan mo ito. Sabi niya, Paparating na siya, tapos umalis ka. tama kasi sabi mo, uy, dumating na yung kotse, nakatayo ako sa likod ng building. Umupo lang ako sa kotse. Mga 20, 30 minuto. 30 segundo lang ang lumipas, narinig ko yung mga putok. Tumakbo ako papunta sa kotse ko. Ano ang nangyari pagkatapos? Huminto ako sa harap ng block house. Doon ko nakalimutang barilin siya habang nagnanakaw ako. Sige. Doon ko siya nakilala dahil puno ang puso ko. Parang pinsan, ewan ko, parang hindi ko alam kung kaninong panig ang pipiliin ko. Pero parang narinig ko lang yung buong sitwasyon, kaya iniwan ko siya sa block house. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos nun. Lahat ba kayo sumakay sa kotse ninyo? Derek, gawin mo na. Derek, paano naman si Block? Hindi ko maintindihan, may bahay siya. Pagdating ko sa bahay niya, tinanong ko kung ano nangyari. Tahimik lahat. Parang tahimik lang sila buong oras. Doon nila dinala ang bag at ikinuwento sa akin ang nangyari. Sabi mo may dinalang bag. Anong bag? May dala silang bag. Sa tingin ko parang Steinmart yon o kung ano man. Tapos sinasabi nila, parang ganun lang, ninakawan siya, parang nag-aaway sila tungkol sa presyo o kung ano man. At pagkatapos nun, doon sinabi ni Derek na dumaan lang siya sa kalsadang yon at parang bumababa siya sa kotse. At si Charlotte, may kinuha siya. Pagkatapos binaril niya, doon kami ni Derek, ipinaliwanag namin kung nasaan siya. Parang, alam mo yon, binaril namin yung tipo ko, tapos doon ko siya iniwan sa bahay. Sige, anong sabi mo? Umuwi ako, tapos nagyosi lang ako bago matulog. Iniisip ko lang sa sarili ko, parang ewan ko, parang ang sakit talaga nun. Alam ko kung nasaan ako. Gawin mo na lang sila ng kung ano. Kaya kayo nangyari ang pamamaril. Okay, sa anong punto ng oras ako? Nakarating sa kotse ko. Si Derek ay handa na sa kotse ko na may daladalang Steinmark na bag. Okay, ano ang laman ng Steinmark na bag? Damo yon at parang may mga gamit at damit. Sige. Hindi ko masabi kung 2 o 3 bote. Tapos may 2 malalaking bag ng damo. Sige, may pera ba o kahit ano? Wala akong nakita. Sige, at sinabi ni Derek yon. Ano ang naging usapan? Tinanong ko siya kung anong nangyari sa kotse. Buong biyahe pabalik sa Black House. Sabi niya, kalma lang. At doon na kami nakarating sa Black House. Napansin ko lang, alam mo yon, parang oo, may kakaiba lang talaga. Parang sa paraan ng pagtrato nila sa akin. Kaya paulit-ulit akong nagtatanong, parang ano bang nangyari sa kotse na yon? Ano bang nangyari? Sinabi sa akin ni Block Pundasyon, huwag kang magalit sa kanila. Pero gawin mo ang dapat mong gawin. Kasi muntik na niya silang barilin. Ay, huwag kang magalit kay Block. At oo, ma'am, sige. Hindi ko siya kinarga pat, pinulot ko lang siya. Kailan mo nalaman na pumanaw na si Travis? Kahapon, kinakalabit ako ng tatay ko dahil ang lalim ng tulog ko. Hindi, pagdating ko sa bansa, nakita ko yung balita at alam ko na, alam mo yon, alam ko na yon. Yung lugar na sinabi ng mga reporter ay malapit sa paaralan. Kaya hindi ko talaga, alam ko na kung ano ang nangyari. Pero pagkatapos ng sinabi nila sa akin, pinagdugtong-dugtong ko na lang. Pero doon ko na lang paulit-ulit na tinitingnan yung balita. Paulit-ulit kong nire-refresh, paulit-ulit kong nire-refresh. Sinabi ko sa sarili ko, alam kong walang gumawa nito sa kapatid ko. Kahit sa huli, kahit ano pa yung nangyari sa amin, pamilya pa rin kami. Oo. Kaya sinabi ko sa kanya, parang kinakausap ko lang sarili ko. Sinusubukan kong ayusin yung isip ko. Doon ko ni-refresh ang balita mula sa code at may nabasa ako tungkol dito. Sabi ng pulis, patay na raw yung biktima. Itinanggi ni Antonio na siya ang bumaril sa kanyang pinsan. Sabi niya, iba raw ang bumaril si Block na ang tunay na pangalan ay Brian Cease, pero itinanggi rin ni Brian o Block na siya ang nagpaputok ng baril. Sinabi na nila sa amin, sige, Hindi nila kaya. Ibig kong sabihin, ipinapangako ko yan. bakit mo sa tingin? Sa tingin mo, bakit nila ipinapakita sa'yo ang mga larawan? Sabi nila, mamamatay tao ka raw na walang awa. Ano,
Yun daw ang malamig na pagpatay at ikaw ang bumaril sa taong ito, sabi nila sa amin. Yun nga. Yun ang sinabi nila sa amin, na ikaw ang pumatay sa taong ito. Bakit mo sa tingin nandito ka ngayon? Wala akong pinatay na kahit sino. Pare. Pareho nilang itinuturo na ikaw ay nasa camera. Sabi mo, ako ito malit, si AJ yan, ito mismo bago ang pamamaril. Alam ko naman kaya ako nagtatanong kung sino ang nag-set up at nagplano nito. Oo, alam ko lang naiiwan na ako nito. Sige, paano ka napunta sa kotse? Naglakad ako papunta sa tindahan para makipagkita sa kanila. Bumaba siya doon, pumasok kami. Sabi niya, makikipagkita siya sa lalaki at yun lang ang alam ko tungkol doon. Kinuha ko ang damo ko at yun na yun. Well, marami-rami yun. May iba pang nangyari sa... Para kay tatay, walang kailangan gawin. Alam ng mga sumusubaybay sa totoong krimen na kahit hindi ikaw ang bumaril, pwede ka pa rin kasuhan ng pagpatay. Kinasuhan si Antonio Green ng pagpatay, armadong pagnanakaw at ilegal na pagdadala ng sandata. Ang mga lalaking nandoon din, sina Brian, na kilala rin bilang Block at Derek na ang tunay na pangalan ay Derek Stewart, ay kinasuhan din. Nilitis si Antonio ngayong taon sa pagpatay ng pinsan niya at nagtestigo laban sa kanya ang kapwa-akusadong si Derek Stewart. Lahat silang tatlo ay pumunta sa kotse ni Travis na nakaparada sa Pinecrest Green Apartments para sa droga. Nagsimulang lumala ang sitwasyon nang magtaas ng presyo si Travis kaysa sa napagkasunduan. Pinatotohanan ni Derek na mas mataas ang presyo ni Travis kaysa pera ni Block, kaya naglabas ng baril si Block at tinutukan si Travis sa ulo. Ayon kay Derek, naglabas din ng baril si Antonio base sa kanyang testimonya. Inabot ni Antonio ang backpack ng trigo bago siya tumakbo palayo at narinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sinabi ni Derek sa hurado na si Block ang pumatay kay Travis dahil kailangan niya. Kahit nilinaw niyang hindi si Antonio ang bumaril, posibleng nakatulong pa rin ang testimonya niya para mapagtibay ang hatol kay Antonio. Nahatulan siya ng hurado na nagkasala sa pagpatay sa kanyang pinsan at siya ay sinintensyahan ng 33 taon sa kulungan. Tinanggap ni Derek ang plea bargain para sa voluntary manslaughter at mas maikling kulungan kaugnay ng mga kasamang akusado. Si Brian C., na kilala bilang Block, ay napatunayang nagkasala at sinintensyahan ng 30 taon sa kulungan ayon sa online na tala. Parehong nakakulong sina Antonio Green at Brian C. sa Kirkland Correctional Institution sa Columbia, South Carolina, sa ilalim ng South Carolina Department of Corrections. Samantala, si Derek Stewart ay nakatakdang hatulan para sa voluntary manslaughter ngayong Disyembre. Yan lang, bisitahin ang Law and Crime para sa karagdagang impormasyon. Ako si Elizabeth Milner at ito ang Inside the Crime.